Basahin po natin ang awit 46. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na manggalit yaong karagatan, at ang burol mayanig magimbal. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Bansa't kaharian sa tinig ng Diyos lupa'y napaparam. Nasa atin ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa iyo ng may kapakumbabaan. Tunay na nagpupuri kami sa iyo sa umagang ito, ikaw ang madakilaan namin maitaas. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isip sa mga kasalanan, Panginoon, na aming nagawa. Tunay na ikaw ang siyang manguna sa amin, mangusap sa amin, Panginoon. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, na maitaas lamang ang pangalan mo at matuto kaming magpakumbaba, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo. Nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain. Tunay na pangunahan mo ito. Maging sa aming pag-awit, maging sa mensahe na aming maririnig. Ikaw po, O Diyos, ang siyang manguna. Salamat sa iyo. Nagpupuri kami. Nagpapasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa magpalang umaga sa ating lahat. Pwede ba palakpakan muna natin ng Diyos sa buhay sa umagang ito? At bigyan natin sa Kanya ang kaukulang pagsamba. At pakibati po muna ang inyong mga katabi. Ayan, pakisabi sa Kanya, good morning. Masaya ako at narito ka sa nakasama kita ngayong umaga. Ayan, yung umaaraw na uli, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng isang mapagpalang umaga. Sige po, ready na ho ba tayo mag-worship sa Lord? Amen. Tayo po magpuri sa ating Panginoon. Bigyan natin ng the best sa pagsamba sa Kanya. Okay, let's sing. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Minsan pa, mga labi ko, O Diyos. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papupurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Sabay-sabay tayo lahat. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Say! Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Aming isisigaw, isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya! Napakasayang pagbigay papuri.
pawitin natin. Okay, taas natin. Sa taglay mo lakas, O Diyos. Sa taglay mo lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay! Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo pagpakailanman. Napakasayang magbigay ng papuri sa'yo. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo pagpakailanman. Namin itataas ka, O Diyos. Itataas ang ngalan mo pagpakailanman. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo pagpakailanman. Okay, sing. Dakila ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ng awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y nakikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Kaya pupurihin kita, pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. For the last time, sabay-sabay tayong pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig ko'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag
hayag, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Katapatan at kadakilan, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Sa iyo katapatan ng Diyos, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Opo, Panginoon, inaawit namin ang iyong katapatan, naawit namin ang iyong kadakilan, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan sa umagang ito. Amen and amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Yes, Lord. Wala po kami ibang dadakilain na sasambahin, pupurihin sa umagang ito. Tanging ikaw po lamang, Panginoon. We want to thank you, Lord, for your great love sa buhay na bawat sa amin, sa iyong pagmamahal, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin, we don't deserve anything, but it's your grace, it is your love, Panginoon lamang ang pwede pong bumahalot sa amin sa umagang ito. Kaya mo, Lord, na ito ang maranasan ng bawat sa amin, Panginoon, habang kami ay nagdadala na aming papurit pagsamba po sa inyo, O Diyos. Bulay-bulayin po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kaganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggan, walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. binigay mo lahat, binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Okay, sa
Sabay-sabay po natin ulit sa Panginoon. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin, kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, Diyos. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin, kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. For the last time, let's declare, di nagbabago, Diyos. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin, kahit anong mangyari, Panginoon, ang iyong pagmamahal ay nasa amin, Panginoon Diyos. Ako'y mahal mo pa rin. O mula kahapon, mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mula pa kahapon hanggang sa ibang panahon, mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mula pa kahapon hanggang sa panahon, mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang Panginoon. For the last time, let's declare, ikaw lamang ang Panginoon. Opo, Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Lord. Thank you, Lord God, for your love na bine-extend mo lagi sa amin. Kahit, Panginoon, hindi mo kami karapat-dapat, minamahal mo pa rin kami, Panginoon. Binibiyayaan mo po, Panginoon, ng wagas na pagmamahal na gagaling po sa inyo. We thank you, Lord God, for loving us so much, Panginoon. Salamat ng maraming, O Diyos, sa iyong kabutihan, at nagtitiwala kami, Panginoon, ang pagmamahal na ito ang siyang babalot sa puso't buhay ng bawat sa amin na narito ngayong umaga, Panginoon. Maranasan, maramdaman namin, Panginoon, ang magmamahal mo, O Diyos, habang kami ay naririto, O Diyos, sa iyong bahay-sambahan. We give you back all the praises and all the glory, Lord God, sa Diyos na nagmahal sa amin noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay nga, O Diyos,
Ikaw lamang ang Panginoon na aming sasabahin sa umagang ito. Purihin ka po, Diyos. One more time, let's sing. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa amin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Opo, Panginoon. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. For the last time, ikaw lamang ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Yes, Lord. Ikaw lamang ang Panginoon na siyang marapat sambahin sa dakong ito. Purihin ka, purihin ka. Amen and amen. Sige po, tayo po ay magbalik ng ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa nagdaang mga araw. Anuman yung ating mga nais ipagpasalamat sa Panginoon, ay maaari po nating ipagpasalamat sa mga sandaling ito. Yes, Lord, we praise and thank you for this opportunity again na sabihin sa iyo ang lahat ng aming mga pagpapasalamat, ang laman ng aming puso, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga pagkilos at paggawa sa aming mga buhay sa buong panahon, Panginoon, ng nakalipas na buong isang linggo o marahil maging sa mga nagdaang mga araw ng aming mga buhay. Ay marami ka pong ginagawa at ginawa sa buhay namin. Sa umaging ito, Panginoon, alam mo po ang laman ng puso ng bawat isa, maging ng iyong mga anak na naririto sa unahan, na nagbibigay at nagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Anumang bagay ito, O Diyos, na sa iyo ay aming tinataas at pinagpapasalamat. Ikaw po, Panginoon, ang madakila, maluwalhati sa aming mga buhay. At patuloy po na turuan mo ang bawat isa na sa anumang bagay, anumang karanasan, anumang mga pagkakataon ay marapat lamang na ipagpasalamat namin sa iyo sapagkat ito'y kasama sa iyong mabuting plano para po sa aming lahat. Mangyari nawa, Panginoon, sa mga makita ng pagkapahong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat dito sa unahan ang iyong pong basbas at pagpapala. Hiling ko po na tumayo po ang kapulungan para sa pagbasa ng tekstong ating pong pagbubulayan sa Filipos chapter 1 verse 9 to 11. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangian kaloob sa inyo ni Jesucristo na ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Sandali po tayong manalangin, purihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Dakilang Diyos na aming Ama, aming Panginoong Hesus, banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa aming puso, sa aming buhay. Patuloy po kami nagpapasakop sa oras na ito. Patuloy po naming dalangin, patuloy ang pagkilos mo, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang siyang maranasan, ang iyong salita, Panginoon, ang patuloy na mangusap, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan mo po kami na maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy na ito'y inaalay namin bilang pagsamba namin sa iyo. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, ganun din po sa ating mga bisita kung meron man, maging sa ating mga kapatid na nanonood ngayon na nasa iba-ibang bansa. Purihin ng Panginoon dahil napakabuti niya
sa atin. So, kanina pa lang doon sa ating praise and worship ay nakaka-bless na, no? At talagang naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon at yung bawat lyrics, lalo na doon sa solemn song natin, pinapakita yung masaganang pag-ibig ng ating Panginoon. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat, minamahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ating pong pag-uusapan, ang title po is Abounding in Love, o yung masaganang pag-ibig ng ating Panginoon. Doon sa binasa po nating talata kanina, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi, Christian, yung mga brethren, na kung saan si Pablo ay talagang nagagalak sa kanyang mga kapatid dahil sa kanilang buhay, na talagang nakita niya na sila ay lumalago at sumusunod sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya yung prayer niya is mas lumago pa yung kanilang pag-ibig, umapaw pa. Hindi lang maranasan ng bawat isa sa kanila, kundi ito'y maranasan din sa labas. So, yung identity nila bilang isang mga mananampalataya ay totoo o tunay. No, tayo po ay mga anak ng Panginoon. So, pag naririnig ba yung church natin na Caridad Unida Christian Church, meron ba tayong identity na masasabi, dyan sa church na yan, mga matulungin yung mga tao dyan. O yung mga nagsisimba dyan sa Caridad ay talagang, sila, mga devoted Christian. Makikita mo talaga sa buhay nila na sila ay mga mabubuting tao. So, ang prayer ni Paul ay lalo pa silang lumago, lalo pa silang lumalim sa ating Panginoon. So, merong isang bata na sinilang sa Cebu. Pangalan niya si Shara. So, si Shara ay meron siyang condition, yung clip, o yung bingot ba tawag natin doon? Labas yung ngipin niya. So, lumaki siya, pinanganak siya na may ganon at hindi naman nagtataka yung kanyang magulang dahil meron silang history. At doon sa kanyang apat na magkakapatid, siya yung tinamaan. No? Sa kanya napunta yon. At sila ay mahirap lang. Yung tatay niya ay pedicab driver na 150 pesos lang yung kinikita kada isang araw. Yung nanay niya ay labandera. Para sabi ko, parang katulad to ng nanay at tatay ko. And wala naman naging problema sa family niya sa ganong kalagayan at inaalagaan naman siya. Pero nung siya ay nag-aaral, nung siya ay lumalaki na, talagang nakaranas siya ng discrimination at bullying sa school. At ito yung labis na dinamdam niya sa kanyang buhay bilang isang bata at lumalaki bilang teenager. Kaya yung nanay niya, si Mary Ann, wala siyang tigil ng paghahanap ng paraan para paano niya matutulungan yung kanyang anak. No, sa kabutihan ng Panginoon, merong isang local pastor doon sa Cebu na tumulong sa kanila at sila po ay na-referred doon sa isang charity na Abounding in Love. Natulungan sila at doon ay napacheck up si Sarah. Nagtataka rin sila nung si Sarah ay bata pa, konting kilos niya lang kapag siya ay gumagawa ng mga gawaing bahay, mabilis siyang mapagod. No, akala ng magulang niya normal lang. Pero nung siya ay na-check up, nalaman na meron din siyang kondisyon. May heart problem din itong bata na to. Kaya sa kabutihan ng Panginoon, nalaman, kaya
inoperahan siya sabay, no, sa puso at sa kanyang bibig. At salamat sa Panginoon, naging matagumpay yung operation. At pagkatapos nun, years later, naging maayos na pati yung kanyang pamumuhay. Nagkaroon siya ng hope. At yung batang to ay talagang nagpasalamat sa Panginoon at talagang nag-aral na mabuti. No? Nagkaroon siya ng honor at naging maayos yung kanyang buhay kasama yung kanyang family. So dahil merong nagmalasakit na mga tao na tumulong sa kanila. No? Katulad si Pablo ay kamangha-mangha rin po yung kanyang buhay dahil alam natin na magulo, no? Ang buhay ni Paul ay talagang devoted dun sa kanyang faith na kung saan ay sumisira doon sa plano ng Panginoon. At siya ay kinatagpo ng Panginoon at siya ay ginamit ng Panginoon para ipahayag yung masaganang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Nakapagtayo siya ng church at isa to sa naitayo niya ang church ng Philippi. Si Paul ay nanalangin para sa mga Kristiyano sa Pilipos na ang kanilang pag-ibig ay lumago at mag-umapaw. So, may itinuturo ito sa bawat isa sa atin patungkol po sa pag-ibig. So, sa mundo na ginagalawan natin, no, sa society na ginagalawan natin, pag dinidefine yung love, iba at medyo naguguluhan na ang ilang mga kabataan kung ano ba talaga yung pag-ibig na sinasabi. Kaya yung mga relationship na meron tayo ngayon, hindi na nagtatagal. No? Nung mga unang panahon, yung mga babae talagang po sila martir. Katulad ng nanay ko. No? Kung sa dami lang ng kasalanan ng nanay ko, siguro simula pa lang, hiniwalayan niya na ang tatay ko. Sa dami ng kasalanan, pero dahil mahal niya ang pamilya namin, mahal niya kami na anak niya, hindi niya hinayaan na masira yung family namin. Pero sa ngayon, no, kapag nagbago yung damdamin, kapag hindi na masaya, kapag hindi na maayos, no, yung solusyon ng bawat isa, maghiwalay na lang. So hindi na iniisip kung ano yung magiging outcome, kung ano yung magiging bunga ng mga desisyon na ginagawa ng mga tao. Even sa Christian family, no, dumadami na rin yung mga naghihiwalay. Hindi lang yung mga showbiz na mga celebrity. Even sa Christian family. Nung kami po ay nasa last Monday, nasa Baguio, meron po kaming Ministerial Institute sa mga pastors, ay pinag-usapan namin dun sa Theological Forum yung divorce at yung abortion. Yan yung pinag-usapan dahil mainit na po yan, no, sa Congress at pinipilit ng ilan na maipasok, no, at pinag-usapan yon para kung ano yung magiging stand ng church. Dahil ang church ay talagang hindi pwedeng umayon sa batas na pwedeng ibaba ng government kung ito po ay labag sa panuntunan ng salita ng Panginoon. O hindi ito yung tinuturo ng Panginoon. No? Pagdating sa Bible, alam natin na ang kalooban ng Diyos na ang dalawang pinagsama hindi dapat paghiwalayin. Pero sa kasalanan ng tao, sa mga maling desisyon na ginagawa nila, nagkakaroon sila ng partner na talagang sabihin natin hindi siya maayos. Kaya iniisip nila, ano yung paraan ko para makaalis sa sitwasyon na to? No, katulad ng iba. Pero merong sinabi yung pastor, yung annulment parang nagagamit yon para yung mga iba na mga Christian family ay magkaroon din ng hiwalay. Kung yun lang ay madaling proseso at
yun ay mura lang, marami ang magpa-file ng annulment. No, hindi lang madali dahil mahirap para sa bawat isa. So alam natin yung definition ng love. Nababasa natin yan sa Bible. Nasa Corinthians chapter 13 na kung saan sinasabi doon, love is patient, love is kind, it's not envy, it's not boast, it's not proud, it's not dishonor other, it's not self-seeking, it's not easily anger, and keep no records of wrong. Love does not delight evil, but rejoice with the truth. It's always protect, always trust, always hope, and always persevere. Yan po yung definition ng love kung hahanapin po natin. Ito po yung hindi alam ng maraming Kristiyano, lalo na ng mga kabataan. So, lagi tayong natatagpuan at nag-fail doon sa definition ng love. Kaya marami po ang nagkakamali sa ating buhay, especially sa mga ating mga kabataan. So, ang pag-ibig ay isang pagpili sa loob ng ating kontrol, kung kaya't ninais ng ating ni Apostol Pablo na yung mga Kristiyano ay magkaroon ng pag-ibig na lumalago at umaapaw. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam na mayroon para sa iba, kundi isang pagpili na ginagawa natin sa ating puso. No? Isang desisyon na mahalin ang ating Panginoon ng buong puso. At sa parehong paraan, ito ay isang desisyon para mahalin ang ating kapwa, ang ating sarili, isang desisyon na mahalin ang isa't isa. No, ito ay isang desisyon para mahalin yung ating mga kabiyak, ang inyong kabiyak, mahalin ang inyong mga neighbor, ng mga classmate, no, yung mga brethren natin. No, ito ay isang desisyon na lumalago sa pag-ibig at sumasagana sa pag-ibig. Mangyayaring isaalang-alang ang pag-ibig bilang isang gawain sa pag-unlad. No, ang gusto ni Apostol Pablo na yung mga mananampalataya ay lumago sa pag-ibig. Ito yung nais ng ating Panginoon. So ano ba yung mga katotohanan na may kita natin dito sa talata? So number 1 po, pakibasa. Yan, sabi dyan, love based on truth. So, ang pag-ibig ay dapat batay sa katotohanan. At ang katotohanan ay matatagpuan sa salita ng Panginoon. No? Sabi po sa verse 1, hindi ko mabasa. Dito na lang po. So, yung English basahin ko ay, and it's my prayer that your love may bound more and more with knowledge and all discernment. So, sabi dyan, but when we consider that biblical concept of love, it's based on truth and not only emotion, we begin to see how love abounds with knowledge. True love is based on God who is truth and love. So, ito po yung katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoon, yung konsepto ng pag-ibig, no? Na sinasabi, lumalago tayo sa pag-ibig, natututo tayo ng higit patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin at tungkol kung paano mamahalin ang iba. Ang pag-ibig ay may kasamang pangunawa. Tinutulungan tayo na maunawaan na magmahal ng higit na mabuti sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa atin na tumuon sa uri ng pag-ibig ng Panginoon. Kung tayo sinasabi natin na kinikilala natin na ang ating Panginoong Hesus ay tinanggap natin bilang Panginoon sariling tagapagligtas at nararanasan natin yung pag-ibig na ito sa buhay natin. Ito dapat yung nagre-reflect, no, sa mga ginagawa natin sa ating buhay. Ito yung priority na nakikita sa atin, no, yung katotohanan patungkol
sa pag-ibig. No, hindi tayo pumipili at hindi tayo nagbabase o nagkakaroon ng ang tawag doon, nagdedepende tayo sa mga nangyayari. Kung hindi, ito yung talagang nakikita sa buhay natin, yung katotohanan ng pag-ibig sa buhay natin na pinaranas ng ating Panginoon. Tinutulungan tayo na maunawaan, upang tunay na maipahayag ang pagmamahal sa Diyos at sa iba, kailangan natin magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. So binanggit doon yung God's will ng Panginoon. Pag tinatanong ako, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Bakit hindi ka pa ganong partner? Dahil kasi sabi, walang spark eh. So, alam ko mali po yun. No? Binibiro ko sila. Pero alam natin ang pag-ibig ay nagmumula sa kalooban ng Panginoon. Kung wala naman akong go signal, walang spark, sabi ko, hindi pwede. No? Baka mas mag-failed ako doon sa nais ng Panginoon sa buhay ko. No? Alam natin mahalaga yung God's will at mangyayari lang yon kapag sinusunod natin yung salita ng Panginoon na naririnig natin, na binubulay natin, na binabasa natin sa araw-araw. Kailangan makita sa buhay natin. Alam natin yung kalooban ng Panginoon dahil yung truth na yon nasa kanyang mga salita. So, at dahil doon, maaari nating mahalin ang ating kapwa, maaari nating mahalin yung ating mga katrabaho, yung churchmate natin, no, yung mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil kung naririnig, kaya ako nag-design sa trabaho, majority toxic yung mga tao. Doon, mahirap pakisamahan. Sa isip ko at nung binubulay ko to, lahat naman no? Kahit saan ka mapunta, kahit saan ka magtrabaho, yung nais mo na magkaroon ka ng trabaho na maayos yung paligid mo, parang imposible kung ikaw lang yung Kristiyano sa lugar na yon, o kung dalawa lang kayo at buong department ay hindi mga Kristiyano. Marami na po akong napagtrabahuan at hindi ko masasabi na wala akong maayos na environment. Kasi karamihan na nakasama ko sa trabaho, gusto nila mandaya sa trabaho. Pag gabi ang trabaho, gusto nila matulog. No? Pag gabi, wala yung mga boss, wala yung supervisor, magtutulugan na lang. Kaya maglalaro sila ng baraha. Maglalaro ng billiard sa computer. Magpupustahan pa. Hindi sila nagtatrabaho. So, kaya sa isip ko, hindi ikaw yung dapat sabihin mo, sila, mag-a-adjust sa'yo, ikaw. Alam mo, yung mundo na ginagalawan po natin ay hindi po maayos. No, tayo po na mga anak ng Panginoon ang mag-iisip kulang sa pag-ibig sa lugar na to, na dapat na maranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Ngunit ang pag-ibig ay lalago ng higit at higit habang naglalaan tayo ng oras na makilala ang Panginoon at naglalaan din tayo ng oras makilala yung mga taong nasa paligid natin. Upang matukoy natin ang kanilang mga partikular na pangangailangan at kagustuhan at kumilos ayon sa pamantayan ng moral na batas ng Panginoon. So, love is based on truth. No, wag po tayong magkakamali sa katotohanan ito. Kapag mali po yung definition, pagkahulugan natin sa pag-ibig, magiging magulo po yung ating buhay Kristiyano. So, yan. So, pangalawa to, biblical love result in God. Parang mali ata yun. Kalang.
Tama po. Biblical love. Balik ko. Ay, paano ba yung balik? Balik mo nga dun sa biblical love. So, biblical love result in godly living. No, sabi po sa verse 10, basahin ko po sa Tagalog, kung mapili ninyo ang pinakamalaga sa lahat, sa gayon, ang pagbabalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis at walang kapintasan. Hindi ko mabasa. Sabi po dyan, in order to be sincere and blameless, this word do not imply perfection, which no one, including fall, attain in this life. Rather, the words means to live with integrity. To be sincere means to be pure, unmixed without hypocrisy. So, dapat ang buhay po natin ay merong integrity, no, sa buhay natin. Alam po natin na hindi tayo perpekto. Meron tayong pagkakamali, meron tayong mga ugali pa na masasabi na ng iba sa mga kasama natin hindi pa maganda. Pero sa kabuuan, masasabi tayo ay isang mabuting tao. No, mapagkakatiwalaan tayo, meron tayong integrity. No, walang pagkukunwari sa buhay natin. Wala tayong double life na kapag nasa church tayo, okay tayo. Pagkasama natin yung mga kapwa natin mananampalataya ay mabuti tayo. Pero pagkasama natin yung katrabaho natin, yung classmate natin, yung mga barkada natin, iba tayo. Parang double agent. Alam niyo ba yon, yung mga movie na double agent? Siya ay agent sa isang 007. Tapos, kasama rin siya doon sa mga sindikato. So, mahirap po yun. No? Kasi, isang araw, mamimili ka kung saan ka talaga. At merong mga Kristyano, mas lumalamang yung buhay nila doon sa kabila. No? Kasi, Sunday lang tayo nandito or Saturday, 2 araw, pero tayo, Monday to Friday, no, nasa kanya-kanya tayong mundo na ginagalawan natin sa trabaho natin, sa school natin. Meron po ba tayong integrity? No, kasi dapat mamuhay tayo na merong kabanalan. No, sabi diyan ay yung biblical love result in godly living. Upang maging tapat at walang kapintasan, ang salitang ito ay hindi nagpapahiwatig ng pagiging perpekto. Kaya si Paul nananalangin siya, no, na sa mga Philippi na ang kanilang pag-ibig ay lumago at mag-umapaw sa kaalaman sa Diyos at sa kanilang mga daan at sa moral na kaunawaan upang kanilang maaprubahan kung ano yung pinaka-mahusay. Ano ba yung pinakamabuti? No, yung mga nanay dyan, magaling niya mamalengke. No, pag sila na malengke, alam nila kung sariwa yung gulay, yung isda, yung baboy. Kahit yan, lagyan ng mga dugo, lagyan ng mga tubig na pinisik-pisik, alam nila. Hindi, ano yan? Bilasana yan. Ako, hindi ko alam eh. Basta na lang ako dampot. Eto. Tinitignan ko lang doon sa listahan kung ano yung mga bibilin. Dapat alam natin paano suriin yung pinaka mahusay sa atin, sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon. So, naranasan natin yung buhay na maayos, na binago tayo ng Panginoon simula nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Dapat tinuturuan tayo ng Panginoon sa Kanyang salita, ano ba yung pipiliin kong mahusay o na mabuti sa buhay ko? Paano ko pakikisamahan tong tao na to sa pinakamabuting paraan, sa pinakamaayos na paraan? Dahil kung ano man yung problema, nagbibigay sa atin ng stress, yung mga tao,
no? Maaaring kasama na nga dyan. Especially family natin eh. Na minsan yung family natin, sila pa minsan yung stress sa buhay natin. Ano yung gagawin natin? Ano yung pinaka mahusay na pipiliin natin? Dapat marunong tayong humatol kung ano ang tama. Tayo ay tinatawag na maging maunawain sa mga tao. Kaya kung hindi naman tayo sigurado, wag na nating ikwento. Mahirap din mag-judge, no? Hindi lang yung nakikita natin ang magsasabi na yung katotohanan. Kaya ngayon, sa totoo lang po, maingat ako sa kalye. Minsan, nasisiyar ako eh. Titigil ako, gahanap ako talaga ng tago. Kasi di ba minsan, may mga cellphone na di mo alam. Bibidyoan ka. Merong nag-away, nagsuntukan dyan. Yung nabugbog, ang magiging judgment mo, ano yun, masama yun. Talagang kawawa na, at sinisipa pa, pero hindi natin alam yung beyond, yung simula, bakit sila nagsuntukan. No? Bago pa pala yun, maraming ginawa yung isa. Ang hirap eh. Kaya mabuti na tayo na mga Kristiyano ay maging ano tayo, mabuting mag-isip at mapili natin yung mahusay, no, yung pinakamainam, dahil maaapektuhan yung ating integrity bilang mga Kristiyano. So kaya ngayon, doon sa Congress, tinitira yung isang Christian na Congress eh. Dahil parang sabi nila, ito ba yung lingkod ng Diyos? Lingkod ba sila ng Diyos? No? Nasisira yung ating identity sa mundo na ating ginagalawan. Ang pag-ibig na sagana sa kaalaman sa Diyos at sa moral na pagkaunawa ay kung paano tayo lumalakad sa Kristiyanong kadalisayan. Dahil sa ating nag-uumapaw na pagmamahal sa Diyos ay maunawaan natin ang napakahusay at banal na mga bagay sa Panginoon. So kung tayo ay talagang nagbababad lang sa salita ng Panginoon, umaga pa lang magiging maayos na yung ating simula ng ating mga gagawin, no, yung pag-aaral natin, yung pagtatrabaho natin. Pero pag hindi, paggising natin is toothbrush agad, kain. Parang wala eh. Hindi tayo humingi ng kaalaman, hindi tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon. Mahirap, no? Sa araw-araw alam natin, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Amen po ba? No, kaya dapat naisin natin, no, sa buhay natin na yung mamuhay tayong naayon sa ating Panginoon. Ito ay isang kapanapanabik na resulta kapag sinaalang-alang natin ang kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal at ito ay paraan kung saan malalaman natin kung ano ang napakahusay. Hindi lamang natin malalaman ang tama at mali, kung hindi mabubuhay tayo ng mas mataas na antas ng espiritual na debosyon sa pagsunod. So, ang problema sa maraming Kristiyano, hindi talaga lumalago. Totoo po yan. Kaya pag may mga seminar about leadership, pag nag-usap-usap yung mga leader, halos pare-parehas lang yung mga sinasabi about sa hawak kong small group, hawak kong D group. No, hindi na alam ng leader eh kung ano na yung gagawin, ano ba yung ituturo pa, ano pa yung sasabihin pa sa kanilang pangangaral. Kasi kakatapos pa lang, makikita mo na. No, yung mga post sa FB, yung mga post sa IG na parang nag-identify, Kristiyano ba to? Kristiyano ba sila? Dapat ba nilang ginagawa? Walang magandang testimony sa buhay nila bilang isang Kristiyano. Kaya tinatanong, sino ba talaga yung pag-asa ng church? No? Yung mga kabataan pa ba yung pag-asa ng church?
Majority, yung kababaihan na daw eh. Amen po ba? No, yung talagang sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Kumusta kayo mga kabataan? Ano po ang nangyayari sa inyo? Napakaraming oras binibigay ang Panginoon para kayo ay lumapit sa Kanya. Bakit hindi nyo subukan na talagang isuko yung buhay nyo at maranasan nyo yung magandang buhay sa piling ng Panginoon? Alam nyo, yung mga ginagawa nyo, pasamantala lang yan. No, kung ano man yung pinagkakaabalahan nyo na nagbibigay sa inyo ng kasiyahan, yan ay pansamantala lang. Isang araw, sasabihin nyo, sana hindi ko to ginawa. Sana sumunod ako sa Panginoon. Sana nakinig ako sa small group leader ko. Hindi sana ganito ang buhay ko. Ang pag-ibig ay hindi optional para sa mananampalataya. Ito ay nakatali sa pinaka-esensya ng pagiging isang Kristiyano. Kaya, gaya ng muling sinabi ni Juan, alam nating lumipas na tayo sa kamatayan sa buhay sapagkat inibig natin ang mga kapatid. Yan. Gulo ng kopya ko. So, ito yung panghuli. Sabi po, Jesus is perfectly lovable. Balik. Babalik mga. Ganun lang muna. Sabi po sa 11, at sagana sa magandang katangian at kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. So, yun doon sa parable ng grapevine na kung saan yung mga sanga ay nakakakuha ng nutrients ng tubig ay nagmumula sa puno at alam natin na ang puno, ang sanga ay hindi mamumunga kung hindi ito nakakabit sa puno. So, yung puno, yung ating Panginoong Jesus, at sinasabi doon tayo yung mga sanga. At wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung hindi tayo nakakabit sa Kanya. Kaya minsan, dito sa book ng John, no, sinasabi ng salita ng Panginoon, sino ba talaga yung tunay na mga Kristiyano? Kasi hindi lahat ng mga nag-church na umaattend sa mga gawain ng Panginoon ay masasabi nating Kristiyano. Kailangan yung Kristiyano, dapat siya ay magbunga. No? Magbunga siya ng kanyang buhay, ng kanyang character, at siya ay magagamit ng Panginoon na mag-akay ng mga kaluluwa at madalas paanan ng ating Panginoon. No? Sabi diyan, Jesus is perfect, that He is perfect love able. Our lack of love towards Him is our problem. Ito talaga yung malaking problema ng mga anak ng Diyos, no? Ng bawat isa sa atin. Nagkukulang talaga tayo ng pag-ibig sa ating Panginoon. Kahit na alam natin, meron tayong relasyon sa Panginoon eh. Pero bakit yung buhay natin ay hindi nakakakitaan ng pagbubunga? Bakit hindi nagbabago yung ugali natin? Bakit hindi nagbabago yung ating kaisipan? Bakit hindi natin maisip na, eto na yung panahon, gusto ko maglingkod sa Panginoon? Bakit hindi? No, dahil totoo, yung problema natin, kulang tayo sa pagmamahal sa Panginoon. No, ang ating Diyos ay perpektong nagmamahal sa atin. At siya ay masaganang umibig sa bawat isa sa atin. No, sa buhay ko talagang kung wala ang Panginoon, walang magandang mangyayari sa buhay ko. Marami rin akong sabi, Lord, di ko kaya to eh. Hindi ko kayang gawin.
mahirap. Nahihirapan ako sa bagay na to, pero napakabuti na ang Panginoon. Sabi diyan, if we should learn more about Him, we should come to love Him more. Commit yourself to communion with our Lord through prayer and Bible study, that your love for Him would abound more and more with knowledge and all discernment. So, habang lumalago ang ating pagmamahal sa Panginoon, tayo ay mapupuspos ng bunga ng katwiran na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kaya magulo yung buhay po natin. Wala tayong maayos na relasyon sa Panginoon. Hindi tayo magbubunga ng katwiran sa buhay natin. So, ang lumalagong pag-ibig ay magbubunga ng tamang pamumuhay. Hindi natin kailangan tignan ang bunga ng Espiritu magtaka kung paano lalago sa mga lugar na iyon. Dapat tayong umunlad sa mga lugar na iyong kapag lumapit tayo sa Diyos na sagana sa pag-ibig. Hindi natin maiwasang lumago sa katwiran. Sinabi ni Pablo, tayo ay puspos ng katwiran. Hindi ito ang inyong trabaho. Ito ang kinalalabasan lang. So, para pong pag ikaw ay nagtanim, no, ang gagawin mo lang naman talaga, alagaan, diligan. Pero yung pagbubunga yun, natural na siyang mangyayari. Kapag sumapit na po siya sa tamang panahon at hindi mo tinitigil yung normal mong ginagawa, magbubunga siya. Katulad po sa buhay natin. No, kung normal lang o kasama sa buhay natin yung paglapit sa Panginoon, yung pananalangin natin, pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mararanasan natin yung bunga ng katwiran sa buhay natin dahil mismo yun yung nagkukumbik sa buhay natin bilang mga Kristiyano. No? Sabi po sa Thessalonians 3:12, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as our does for you. So, ang panalangin ni Paul sa verse na to, no, sa Thessalonians, kasi yung church na yan, naitayo siya sa napaka-hostile place. No, marami silang kalaban doon. Talagang mahirap sabihin natin magtayo sa church na yon. Para sabihin natin nasa Middle East siya. Kasi yung environment mahirap. Ilang beses pinilit ni Paul na makabalik pero hinadlangan siya ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya si Timothy. At napakaganda nung report ni Timothy about sa mga Philippian church. Kahit ganon yung place nila, kahit sila ay pinipersecute, ay lumalago yung church nila. Tayo, mga kapatid na Caridad Unida Christian Church, wala pong humahadlang sa atin. Wala pong pumipigil sa atin na gawin ang gawain ng Panginoon, na ihayag yung salita niya, yung masaganang pag-ibig niya sa mga taong nasa paligid natin. Pero ilan lang yung kumikilos para gawin yun. Hindi po tayo may hirapan. Hindi po natin kailangan ng permit para kumatok sa mga bahay or kausapin yung mga kakilala natin. No, nung nakaraang mga linggo, alam nyo, lungkot na lungkot po ako. Nung nagpaparada dyan, daming tao. Dumaan dito, sabi ko, nakakaawa itong mga tao na to. No? Sinasamba nila yung Diyos na alam natin, ginawa lang. Diyos na bato lang. Pero grabe yung kanilang ginagawa. Dami. Sabi ko, napakadami pa palang tao sa Cavite City ang hindi pa nakakilala sa ating
Panginoon. So, yan po ay ating responsibility na kailangan natin sila ay maabot sa kanilang mga kalagayan. Nais ni Pablo na makita ang kanilang pag-ibig na lumalago ng gusto para sa kapwa nila mananampalataya at sa lahat ng iba pang tao. Ang pag-ibig ni Pablo sa mga taga-Salonica ay nagsisilbing huwaran para sa mga mananampalataya sa Corinto. So dapat yung church natin ay makilala sa paghahayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Dapat mahalin natin yung mga tao hindi ka mahal-mahal at talagang iparanas sa kanila yung kabutihan ng ating Panginoon. So ito po yung challenge sa atin, mga kapatid. Alam natin, this is the last week and next week, December na. Kung saan isa-celebrate na natin yung kapanganakan ng ating Panginoon na nagpapaalala muli ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yung masaganang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. So gusto ko Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Tunay po, Panginoon, na kung meron mang isang bagay na nais mong makita sa aming pong mga buhay ay ang mag-umapaw ang pag-ibig sa aming mga puso. Ito po, Panginoon, ay nais mo sa lahat ng aspeto ng buhay namin bilang iyong mga anak. Makita, mahayag, maramdaman ng aming kapwa yung pag-ibig na nanggagaling at nagmumula po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit upang ito ay aming pumarinig. At salamat po sa iyong mga banal na salita na siyang nangusap sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ito po yung aming lakaran sa aming mga buhay. Masumpungan mo kami bilang iyong mga anak na lumalakad ayon sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Purihin ka po, dakilang Ama. Hinihiling po namin ang pag-iingat mo sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, anuman ang aming gagawin. Sa buong isang linggo, ikaw po ang aming maparangalan at ikaw po ang siyang gumabay sa amin, Panginoon, sa mga araw na susunod sa amin, Panginoon. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-iibig at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.